Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Ito ngayon ang ating pag-usapan. Hindi nakapurma ang China sa Joint Philippine-US Military o Maritime Patrol dyan po sa West Philippine Sea. Kaya ito ay nagbabanta ng digmaan. Pero bago tayo dyan, magpatuloy. Kung kayo po ay baguhan pa lamang sa aking channel, ay mag-like at subscribe ninyo ang aking munting channel. At click na rin po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ayaw na ayaw ng China ang nagaganap dyan sa Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Pinagbintangan ng China ang Pilipinas na nag-uudyok daw po ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Panuurin po natin yung video. Palma ang China sa joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Lalo lang daw nitong pinapalala ang tensyon. Narito ang aking report. Sa ikatlong araw ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, nagsagawa ng maritime tactical exercises o pagsasanay ang dalawang puwersa. Kasama rito ang barkong USS Gabriel Giffords 30, ang ating BRP Jose Rizal at BRP Gregorio del Pilar. Sa gitna ng pagpapatrolya na yan, may biglang buwelta ang China. Mariin daw nilang tinututulan ng US at Philippines Joint Patrol sa South China Sea. Nakikipagsabuatan daw ang Pilipinas sa external forces para palalain ang tensyon sa naturang teritoryo na nakakaapektuan nila sa kapayapaan sa rehiyon at lumalabag sa Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea. Bago yan, nagbabala na ang China sa joint patrol na hindi raw dapat makaapekto sa kanilang soberanya, gayon din sa kanilang maritime rights at interest. Bagay na tinabla naman ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng joint patrol kasama ang ating kaalyadong bansa sa teritoryong pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ito po ay ang pag-assert natin ng ating sovereign rights sa ating maritime zone and at the same time, pag-promote po ng international convention that is in promote of rules-based international order. Git pa ni Aguilar, China cannot claim sovereignty over these maritime features, over this maritime zone because the law says, which I'm referring to UNCLOS, it belongs to the exclusive economic zone of the Philippines. And therefore, what they are doing there is illegal and against the law of nature. sa gitna ng patuloy na tensyon sa agawan ng teritoryo, idinulog na ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific region ng issue sa South China Sea. Kasabay ito ng pagbubukas ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum na ginanap kanina sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa resolusyong inihain ng Pilipinas, hinihiling ng ating gobyerno sa mga member parliament na suportahan ang pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea. Pero hindi na binanggit dito ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016. Yan ay para makuha rin ang suporta at partisipasyon ng China. Ilalagay po natin yung issue on the West Philippine Sea dyan. Sigurado po may aalma, baka may magalit, and hindi po tayo makakuha ng consensus. What we're trying to do is to get a consensus from all member states. We're only host. There's 19 other countries, and of course, on day one, ayaw po natin makipag-away kaagad. Sinimulan na kaninang hapon at ipagpapatuloy pa hanggang bukas ang diskusyon ng mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa kaugnay sa usapin ng pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kasama na rin ang usapin sa South China Sea. Inaasahang mula sa 10 resolusyon ay mapag-iisa ito at mapagtitibay o maa-adopt sa darating na Sabado. Para pumasa ang resolusyon sa Parliamentary Forum, kailangang makuha ang konsensus ng lahat ng bansa. Kaya plano raw ni Senate President Zubiri na personal na kausapin ang delegasyon ng China at umapila sa maayos na Code of Conduct sa South China Sea. At malinaw, mga kababayan, na wala pong nagawa ang China sa Joint Maritime Patrol. Kundi ito ay nagmasid na lamang at bumuntot sa warships ng Pilipinas na malayo ang agwat. Kaya ito ay sumusunod kunyari doon po sa ating barko.
At kung sakaling guluhin o pakialaman ng China ang Joint Philippine-US Maritime Patrol, ay hindi po papayag ang Amerika at lalo ang Pilipinas, sapagkat mayroon pong obligasyon itong Pilipinas at Amerika under sa Mutual Defense Treaty, na yan ay matanda ng kasunduan. Edad na po yan ng 72 years old, at noon ay pinirmahan noong 1950s. Kaya dito ay ang layunin na Mutual Defense Treaty na upang tulungan ang Pilipinas kung sakaling aatakihin ito o magkaroon ng pag-atake mula po sa ibang bansa, sapagkat under sa Mutual Defense Treaty ay nakabatay ang galawan ng Amerika at Pilipinas. Kaya mauna nang sinabi ito ng Pangulong Marcos na Junior na ang sitwasyon anya dyan sa West Philippine Sea ay napakaseryoso. Na ibig pong sabihin na delikado, anumang oras ay maaring magkaroon po ng kaguluhan. Ay hindi po inaasahan na ito ay darating yung pong mangyayaring provocation dito na matindi, at baka hiwala pong makapagtimpi sa bawat panig ng China at Pilipinas. Pero alamin natin, sapagkat itong tensyon dyan ay sobrang mataas. Kaya kung sino man ang unang magpaputok dyan ay nangahulugan na siya po yung tinatawag na nag-umpisa ng kaguluhan. Pero ang Pilipinas ay hindi po nagpapadala sa mga estrategi ng China at mga pagbabanta, kundi dumidipinsa lamang tayo sa ating teritoryo. Yan po ang napakadelikadong sitwasyon dyan. Sa sinabi ng Pangulong Marcos yan na serious masyado ang kalagayan dyan sa West Philippine Sea. Kaya kailangan ang wika ng Pangulo na may siwalat ito sa iba't ibang bansa, lalo na sa ating mga kaalyado ng mga bansa, upang malaman ang kasalukuyang nagaganap dito ngayon. Kaya maaaring ito ay magkagulo anumang oras dahil sa matindi ang tensyon sa lugar. Kung magkagira, hindi po yan maiwasan, sapagkat ang pangyayaring ito, mga kababayan, ay nasa pintuan na po ito pong nakabanta na digmaan. Dahil sinasabi na mauna na sinabi ng ating Pangulo na hindi at wala tayong katiting na teritoryo o isla na isusuko sa China. At sinabi pa ng ating pamahalaan na hindi aatrasan ang China kung sakasakaling magkakagulo. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi ba nasa pintuan na po yung digmaan sa pamamagitan ng China at Pilipinas? Hindi po natin hinahangad yung digmaan, mga kababayan, at hindi po natin nangahulugan na sinasabi ko po ito na tinatakot ko po kayo. Ito po ay katotohanan ng issue na nagaganap batay sa nagaganap dyan po sa West Philippine Sea. Kaya ito pong pangyayaring ito, mga kababayan, ay napakadelikado. Hindi po maiwasan ito. Pero hindi natin hinahangad yan na magkaroon ng digmaan. Ang lahat ng bansa ay kumampi. Alam ba ninyo yan na kumakampi sa atin ang lahat ng bansa
saan mang dako sa mundo. Sa European Union, yung sa Europe, at yung United Kingdom, at lalo dito sa lugar ng Asia, Australia, Japan. Yan, mga kababayan, ay matinding problema na iniisip ngayon sa China. Kaya nga po sila galit na galit na ang Pilipinas ay kinakampihan ng maraming bansa. Una na dyan yung Amerika. Ewan ko kung naunawaan ng China ito, na itong Pilipinas at Amerika ay mayroong kasunduan o mutual defense treaty na nakapaloob sa ugnayan sa dalawang bansa, na kung sakaling aatakihin ang Pilipinas ng China, nandyan ang Amerika ay tutulong sa atin. Obligasyon po yan. Sa palagay ko, alam nila o hindi, basta yun yung ating mutual defense treaty sa pamamagitan ng Amerika at Pilipinas ay gumagawa pabor po sa atin. Yan, mga kababayan. Kaya napapansin ba ninyo na wala anumang bansa na nagpahayag ng pagsuporta sa China? Bakit po? Sapagkat alam nila ng mga bansa na mali ang ginagawa ng China. Ang pulisiya ng China ay tinatawag na expansionism. Kaya nagawa nila ito sa Pilipinas. Gusto nilang i-expand yung kanilang teritoryo, agawin yung hindi sa kanila, at alam po kahit mga kaalyadong bansa yan sa China, katulad ng Russia, North Korea, at paris mga komunistang bansa yan. Pero yung dalawang bansang komunista na yan ay hindi po nagpahayag ng pagsuporta, lalo na ang Russia dyan po sa China. Kasi alam ng Russia na mali ang China. Yung North Korea, di ba? Komunista. Pero hindi po na nagpahayag ng pagsuporta sa China. Ibig lamang sabihin na alam ng mga bansang ito, kahit kaalyado nila, ang karakter ng China. Ngayon, kung magkaroon ito ng digmaan, malabas dito na magiging kawawa ang China, kahit na pagpalagay natin na superpower siya, marami siyang armas, ang kalaban naman niya ay sandamakmak. Di ba mahirap kalabanin ang maraming kalaban? Dito lahat ang alam ko, di sa aking obserbasyon, ay maraming kalaban ang China. Hindi po natutuwa ang karamihang bansa sa ginagawa ng China. Kaya hindi matanggap ng China yung pong nakita nilang joint maritime patrol ng Amerika at Pilipinas, dahil sampal sa kanila yan. Ito pa, itong Australia, nagsasabi na sasali dyan po sa joint maritime patrol. Ayan. Ngayon, pagdating naman sa ating ekonomiya, ay sang-ayon sa report ng ating mga economic manager, ay gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Alam ba ninyo yan, mga kababayan, na ang China ay nalampasan na sa ekonomiya ng Pilipinas at ibang kakapit bansa natin dito sa Asia? Malaysia, Indonesia, nalampasan na po sila natin sa ating ekonomiya. Kaya sa report ng ating economic manager, tulad nila ni Secretary Ben Diokno at Nida Sibalasikan, ay nag-report na gumaganda ang ating ekonomiya, at sangayon sa kanila dahil sa maganda ang seguridad ng Pilipinas at mayroong kapayapaan, ay gumaganda ang ekonomiya.
Pero yung pong agawan sa teritoryo dyan sa West Philippine Sea, mga kabayan, ay hindi pa po nangahulugan na kaguluhan sapagkat hindi pa naman po nagkaroon ng putukan. Pero anytime, sinasabi ko nga po na nasa pintuan na itong nakaambang na digmaan. Ano pong ibig sabihin ng hindi aatrasan ng Pilipinas at China? At ano po ang ibig sabihin nung sabihin ng Pangulong Marcos na walang isusukong maliit na isla sa China? So ganun po yun ang ibig sabihin yan. Kaya hindi wag po natin kapag tataka na ito ay talagang mangyayari. Huwag ninyong isipin na palibhasa pinag-usapan natin ito ay matatakot kayo. Hindi po, sapagkat wala po tayong choice kundi harapin itong problema natin sa Pilipinas. Kaya nga, maganda nga dito, itong mga ating mga kababayan ay hati, palibhasa yung ating mga kababayan, lalo na sa ating mga politiko na nahalal yan sa Senado at saan pa man, dapat makiisa at pagtulong-tulungan itong problema ng Pilipinas. Kasi yung problema, hindi po pwedeng iwasan yan. Ang problema ay nire-resolve yan. Kasi kung iwasan mo ang problema, pagbalik mo, problema pa rin yan. Kaya, ang problema ay nire-resolve. Kaya yung mga kababayan natin na maka-China, baka yun pa lamang mag-isip-isip na kayo. Kung maganda ang ating ekonomiya, dahil sa magandang ginawa ng ating administrasyon ni Pangulong Marcos, dapat nating suportahan ito at tulungan ang ating pamalaan. Yan po yung isa sa obserbasyon ko na nakita na dapat suportahan ang ating pamalaan.